Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay maagang sumikat sa Abel-Meol, at ang mainit na sikat ng araw ay sumasalubong sa akin habang ako'y masigasig na nagtatrabaho sa aking bukirin. Ang hangin ay banayad na humahampas sa aking mukha, dala ang amoy ng masaganang ani at ang tunog ng mga ibon na nag-aawitan. Ako si Eliseo, anak ni Safat, isang simpleng magsasaka na naninirahan sa tahimik na baryo na ito. Habang ako'y nakatutok sa pag-aararo, may napansin akong kakaibang liwanag na papalapit mula sa malayo. Una, inakala ko'y isang karaniwang mangangabayo lamang, ngunit habang lumalapit, naging malinaw na ito'y isang mahalagang tao. Ang kanyang anyo ay kakaiba, suot niya ang isang makapal na balabal na tila gawa sa apoy at may mahabang balahibong kumikislap sa ilalim ng araw. Sa aking pagtataka, ang lalaking ito ay lumapit sa akin at tumigil sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang tinig ay may matinding kapangyarihan. Hindi ko inakala na ang lalaking ito ay si Elias, isang tanyag na propeta ng Diyos na kilala sa kanyang mga himala at tapang sa pananampalataya. Eliseo, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, mula sa ngayon, ikaw ay tatawaging tagapagmana ko sa paglilingkod sa Diyos. Ako'y nagulat. Paano ko naman magagawa yon? Isang simpleng magsasaka lamang ako, walang karanasan sa pagiging propeta. Ngunit sa kabila ng aking takot at pag-aalinlangan, may isang malakas na damdamin ng pagtitiwala ang bumalot sa akin. Bakit ako, Elias? Mayroon bang nagawang magagawa ko na makabuluhan? Tanong ko, ang aking boses ay may halong pag-aalinlangan. Ngumiti si Elias at pinakita ang isang senyales. Inihagis niya ang kanyang balabal sa akin, isang simbolo ng kanyang pamana. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas at karunungan na kailangan mo. Huwag kang mag-atubiling sumunod. Bago pa man ako makatugon, naglaho si Elias sa isang malakas na hangin, dala ang kanyang balabal. Naiwan lamang ako sa gitna ng bukid, mag-isa at nag-isip kung ano ang dapat kong gawin. Agad akong lumingon sa aking mga baka na nakapaligid sa akin. Malalaman ko kung gaano kalaking hakbang ito para sa aking pamilya at sa aking sarili. Ngunit sa puso ko, alam kong ang tawag na ito ay hindi ko dapat baliwalain. Hindi lamang ito para sa akin, kundi para sa lahat ng taong nangangailangan ng gabay at tulong mula sa Diyos. Eliseo, naalala ko ang tinig ni Elias, magtiwala ka sa Diyos at sa Kanya kang gabayan. Dahil dito, nagdesisyon akong kumilos. Hindi ko maalis ang takot at pag-aalinlangan, ngunit mas malaki ang aking pananampalataya kaysa sa aking mga agam-agam. Hinayaan ko ang aking mga baka at mabilis na lumakad patungo sa lugar kung saan ko huling nakita si Elias. Habang ako'y tumatakbo, naalala ko ang mga aral na aking natutunan mula sa aking mga magulang, ang kahalagahan ng pagsusumikap, pananampalataya, at katapatan. Ang bawat hakbang ay parang isang panibagong pagsubok, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos sa bawat hakbang na aking tinatahak. Pagdating ko sa lugar kung saan ako'y huling nakita, wala na si Elias. Ngunit sa aking paglingon, nakita ko ang kanyang balabal na nakahiga sa lupa, nagliliwanag pa rin sa ilalim ng araw. Ang simbolo ng kanyang pamana ay nagsisilbing paalala ng aking bagong tungkulin. Bumalik ako sa aking pamilya at hinanap si Safat at ang aking ina. Ina, Ama, simula kong sabihin, kailangan ko sanang sumunod kay Elias. Tinawag ako ng Diyos upang maglingkod. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabahala at pagtataka. Eliseo, ikaw ba ay seryoso? Tanong ng aking ina, ang kanyang boses ay may halong takot at pag-aalala. Opo, ina. Alam kong ito'y isang malaking hakbang, ngunit kailangan kong sundin ang tawag ng Diyos, sagot ko, habang pinapakita ko ang balabal na minana ko mula kay Elias. Sa kabila ng kanilang mga agam-agam, nakita ko ang suporta sa kanilang mga mata. Kung ito ang iyong tatahakin, Eliseo, kami ay laging nandito para sa iyo, sabi ng aking ama, ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat bilang tanda ng kanyang suporta. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay maliwanag na sumisiklab sa kalangitan, nagdasal ako. Nagpasalamat ako sa Diyos para sa pagkakataong ito at humingi ng lakas upang harapin ang mga hamon na darating. Ang aking puso ay puno ng determinasyon at pananampalataya na kaya kong gampanan ang aking bagong papel bilang tagapagmana ni Elias.
Sumunod na araw, nag-umpisa akong maglakad patungo sa tahanan ni Elias, dala ang kanyang balabal at ang aking mga kagamitan. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin sa mas malalim na yugto ng aking buhay. Ang aking mga mata ay puno ng pag-asa at paghahangad na maging tapat sa tawag na ibinigay sa akin. Habang ako'y naglalakad, napansin ko ang iba't ibang tao na nakatingin sa akin. Ang ilan ay may halong pagtataka, habang ang iba naman ay may respeto at paghanga. Alam ko na hindi ito magiging madali, ngunit handa akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Pagdating ko sa bahay ni Elias, tinanggap ako ng kanyang pamilya na may mainit na pagtanggap. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at suporta, na nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Sa loob ng bahay, inihanda nila ang aking mga gamit at inalagaan ako habang ako'y nagpapahinga. Habang ako'y nagpapahinga, naalala ko ang mga huling sandali ko kasama si Elias, ang kanyang mga aral, ang kanyang tapang, at ang kanyang walang hanggang pananampalataya sa Diyos. Alam kong marami pa akong matututunan mula sa kanya at handa akong tanggapin ang lahat ng ito. Ang gabi ay dumarating na at ako'y nakahiga sa aking bagong tahanan, nag-iisip sa mga pangyayaring nagdala sa akin dito. Ang aking puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya na sa tulong ng Diyos, malalampasan ko ang lahat ng pagsubok na darating. Sa huling bahagi ng gabi, nagising ako sa isang malakas na tunog mula sa labas. Agad akong bumangon at lumabas upang makita kung ano ang nangyayari. Sa aking paglabas, nakita ko si Elias na bumabalik, dala ang isang mensahe mula sa Diyos. Eliseo, sabi niya, ang iyong pagsisimula ay puno ng hamon, ngunit may mga himala na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo hanggang sa wakas. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas at kumpiyansa. Alam kong ang aking paglalakbay ay simula pa lamang, ngunit handa na akong harapin ang lahat ng ito ng may tapang at pananampalataya. Pagkatapos ng makapangyarihang tawag mula kay Elias, bumalik ako sa aking tahanan na may dalang mabigat na puso at malalim na pag-isip. Ang bawat hakbang patungo sa aking pamilya ay tila isang mabigat na pasanin, ngunit alam kong ito'y kinakailangan. Ang gabi ay malinaw, at ang buwan ay nagliliwanag sa kalangitan, tila nagbibigay ng liwanag sa aking landas. Pagdating ko sa aming bahay, sinalubong ako ng aking ina at ama na may mga mata na puno ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Eliseo, sabi ng aking ina habang lumalapit siya sa akin, ano ang iyong pinagdadaanan? Napansin naming tila may bumabagabag sa iyo. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanilang mga mata na puno ng pagmamahal at suporta. Ina, ama, may ipinagkaloob ang Diyos sa akin. Tinawag niya akong sumunod kay Elias upang maglingkod sa kanya. Nagulat ang aking mga magulang. Ang aking ama, si Safet, ay nagpakita ng kaunting pag-aalala, habang ang aking ina naman ay tila may halong pagdududa at pag-unawa. Bakit ikaw, Eliseo? Isang simpleng magsasaka lamang ka. Paano mo gagawin yon? Tanong ng aking ina, ang kanyang tinig ay may halong takot at pagtataka. Nauunawaan ko ang inyong pag-aalala, sagot ko, ngunit naniniwala ako na ito'y isang banal na tawag. Hinihiling ko ang inyong suporta at pangunawa. Ang aking ama ay lumapit at hinawakan ang aking balikat. Kung ito ang iyong nais, Eliseo, kami ay narito para sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang iyong pamilya ay laging magiging una sa iyong puso. Nagpatuloy ako, bilang tanda ng aking dedikasyon, nais kong mag-alay ng isang sakripisyo sa harap ng mga tao. Ito ay pagpapakita ng aking pananampalataya at debosyon sa Diyos. Sumang-ayon ang aking ina, at ang aking ama naman ay tumulong sa akin na maghanda ng mga hayop para sa sakripisyo. Sa paglipas ng mga oras, naipon namin ang lahat ng kinakailangan. Ang aming bahay ay nagkaroon ng masiglang hangin ng pananampalataya, habang ako'y naghahanda upang ipakita ang aking pagdedesisyon. Lumabas kami sa harap ng baryo, dala ang mga inihandang hayop. Ang mga tao ay nagtipon-tipon upang makita ang aking kilos. Ang ilan ay may halong pagkagulat, habang ang iba naman ay may respeto at paghanga sa aking lakas ng loob. Narito po ako ngayon, sa harap niyo, bilang patunay ng aking pagtitiwala sa Diyos, sabi ko habang nag-aalay ng isang tupa sa altar na aming itinayo sa gitna ng baryo.
Hiniling ko ang kanyang gabay at lakas upang matagumpay na maglingkod sa kanya. Matapos ang sakripisyo, inilagay ko ang laman ng hinog na hayop sa isang mangkok at inihain ito sa mga tao. Ito ay para sa ating lahat bilang pagkilala sa biyaya at kabutihan ng Diyos, dagdag ko. Ang mga tao ay nagtipon upang kumain, na nagpapakita ng kanilang pagtanggap at suporta sa aking bagong landas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pananampalataya, na nagpapakita na hindi lamang ako ang apektado ng aking desisyon, kundi pati na rin ang buong komunidad. Habang lumilipad ang huling sinag ng araw, naramdaman ko ang bigat ng aking responsibilidad. Hindi ko lamang iniwan ang aking pamilya upang maglingkod sa Diyos, kundi pati na rin ang aking buong buhay na dati kong kinagisnan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking puso ay puno ng pananampalataya at determinasyon. Eliseo, sabi ng aking ina habang nagpapahid ng luha mula sa kanyang mga mata, ang iyong lakas ng loob ay tunay na inspirasyon. Alam naming kakayanin mo ito dahil sa Diyos. Tumango ako at niyakap siya. Salamat, ina. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang magpatuloy. Pagkatapos ng hapunan, habang kami nag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang, naalala ko ang mga huling sandali ko kasama si Elias. Ang kanyang mga aral at ang kanyang walang hanggang pananampalataya sa Diyos ay patuloy na gumagawa sa akin ng inspirasyon. Alam kong ang aking paglalakbay ay hindi magiging madali, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito ng may tapang at determinasyon. Sa loob ng bahay, inihanda ko ang aking mga kagamitan para sa aking paglalakbay. Ang balabal na minana ko mula kay Elias ay nagsilbing simbolo ng aking bagong tungkulin. Habang iniaayos ko ito, naisip ko ang mga hamon na darating at kung paano ko haharapin ang mga ito. Ngunit sa kabila ng aking mga agam-agam, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ko sa bawat hakbang na aking tinatahak. Lumipas ang mga araw at nag-umpisa akong maglakad patungo sa tahanan ni Elias. Ang bawat hakbang ay tila isang bagong yugto ng aking buhay. Ang mga mata ng mga tao sa aking paligid ay patuloy na sumilip sa akin, at alam kong ang kanilang suporta ay nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas. Habang naglalakad ako, naisip ko ang mga pangaral ng aking ama tungkol sa katapatan at ang mga aral ng aking ina tungkol sa pananampalataya. Ang kanilang mga salita ay nagsilbing gabay sa akin habang ako'y naglalakbay patungo sa aking bagong landas. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at determinasyon na maging tapat sa tawag na ibinigay sa akin. Pagdating ko sa tahanan ni Elias, sinalubong ako ng kanyang pamilya na may mainit na pagtanggap. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at suporta na nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Eliseo, sabi ng asawa ni Elias habang niyakap niya ako, maligayang pagdating. Ang iyong presensya ay magdadala ng bagong sigla sa aming tahanan. Salamat, sagot ko, ikaw ay isang malaking inspirasyon sa akin. Handa akong matuto at maglingkod sa abot ng aking makakaya. Habang ako'y nagpapahinga sa loob ng bahay, naalala ko ang mga huling sandali ko kasama si Elias. Ang kanyang mga aral, ang kanyang tapang, at ang kanyang walang hanggang pananampalataya sa Diyos ay patuloy na gumagawa sa akin ng inspirasyon. Alam kong marami pa akong matututunan mula sa kanya at handa akong tanggapin ang lahat ng ito. Sa paglipas ng gabi, habang ako'y nakahiga sa aking bagong tahanan, naramdaman ko ang bigat ng aking responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya na kaya kong gampanan ang aking bagong papel bilang tagapagmana ni Elias. Ang aking paglalakbay ay simula pa lamang, ngunit alam kong sa tulong ng Diyos at ng suporta ng aking pamilya at mga bagong kaibigan, malalampasan ko ang lahat ng pagsubok na darating. Ang aking puso ay puno ng determinasyon at ang aking isipan ay handang harapin ang anumang hamon na darating. Matapos ang malalim na gabi ng pag-iisip at dasal, nagsimula na akong mag-adjust sa aking bagong buhay bilang tagapagmana ni Elias. Ang tahanan ni Elias ay puno ng iba't ibang propeta at kanilang mga pamilya, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento at karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Ang kanilang presensya ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa aking bagong landas. Ang araw-araw na buhay dito ay puno ng pagkatuto at pakikipag-ugnayan.
Tuwing umaga, nagsisimula kami sa pagdarasal at pagbasa ng banal na kasulatan. Ang mga aral ni Elias ay nagbibigay daan para mas maintindihan ko ang malalim na kahulugan ng bawat salita ng Diyos. Eliseo, sabi ni Elias minsan, ang pagiging propeta ay hindi lamang tungkol sa mga himala. Ito'y tungkol din sa pagiging tapat at mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at ng tao. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong lumalalim ang aking kaalaman at karanasan. Nakikita ko ang mga himala na ginawa ni Elias at nararanasan ko rin ang aking sariling mga unang pagkilos. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa tabi ng ilog Jordan, ipinakita ni Elias ang isang himala na magpapakita sa akin kung paano magpatuloy sa kanyang mga yapak. Eliseo, sabi niya habang nakatingin sa malawak na tubig, tayo'y maghahati ng ilog na ito upang ipakita sa lahat na ang Diyos ang tunay na Diyos. Agad akong sumusunod sa kanyang mga tagubilin. Kinuha ko ang aking balabal, katulad ng ginawa ni Elias, at hinampas ko ang tubig ng Jordan ng isang tapak. Ang tubig ay agad na naghati, nag-iwan ng isang tuyong daanan para sa amin. Ang mga tao na nakakita ay namangha at nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan, sabi ni Elias habang tinitingnan ang mga taong nagtitipon. Ang bawat himala na inyong nakikita ay patunay ng kanyang banal na presensya sa ating gitna. Sa mga susunod na taon, mas lalo kong natutunan ang tunay na diwa ng paglilingkod. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga nangangailangan, pagbibigay ng payo sa mga pinuno, at pagiging inspirasyon sa komunidad. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos at mas mapabuti ang aking sarili bilang isang propeta. Isang hapon, habang kami ay nagpapahinga sa lilim ng isang punong kahoy, lumapit si Elias at nagtanong, Eliseo, ano ang iyong natutunan mula sa ating mga karanasan? Tumango ako, naalala ang lahat ng aking pinagdaanan. Maraming aral ang aking natutunan, Elias. Natutuhan ko ang kahalagahan ng pananampalataya, ang halaga ng pagtitiis, at ang pagiging bukas sa direksyon ng Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan. Ngumiti siya at inilapit ang kanyang kamay sa aking balikat. Mabuti yan, Eliseo. Ang pagiging propeta ay hindi lamang tungkol sa pag-alam ng tamang daan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng puso na sumusunod sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng karagdagang inspirasyon. Alam kong ang aking paglalakbay ay hindi magiging madali, ngunit ang suporta at gabay ni Elias ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, nakasaksi ako ng maraming himala at mahahalagang pangyayari. Isang gabi, habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa isang pagpupulong, nakita namin ang isang malaking ulap na nagkalat sa paligid ng bundok. Ano yon, Elias? Tanong ko, ang aking puso ay may halong takot at pagtataka. Iyon ang tanda ng isang malakas na himala, sagot niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Handa ka na bang makita kung ano ang maari nating gawin? Agad akong tumango, handang harapin ang anumang susunod na pangyayari. Sa aming paglapit sa bundok, nakita namin ang isang malaking altar na gawa sa bato na nakatayo sa tuktok. Ang lugar ay tahimik, ngunit ang enerhiya ay tila nagbabaga. Eliseo, sabi ni Elias, ito ang lugar kung saan tayo'y magdarasal at magtatalaga ng isang malaking himala. Ito ay isang hakbang na magpapatunay ng ating dedikasyon sa Diyos. Habang kami ay nagdarasal, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa amin. Ang hangin ay tila nagdala ng isang mensahe ng pag-asa at lakas. Agad kong hinampas ang aking balabal sa altar, at tulad ng dati, ang tubig mula sa ilog ay nag-iwan ng tuyong daanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang tubig ang naghati. Ang lupa ay biglang yumuyuko, at ang mga bato ay lumilipad, nagpapakita ng isang mas malakas na pahayag ng Diyos. Ang mga tao ay namamangha at nagsimulang magpatotoo ng kanilang pananampalataya. Ang Diyos ay narito, at siya ay makapangyarihan, sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng tuwa at pagtatagumpay. Ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa Kanya ng may buong puso at katapatan. Sa mga sumunod na taon, patuloy na lumago ang aking pananampalataya at kakayahan. Naging mas malalim ang aking koneksyon sa Diyos, at mas lalo kong naunawaan ang tunay na diwa ng pagiging isang propeta.
Ang mga aral na aking natutunan mula kay Elias ay naging pundasyon ng aking paglilingkod, at ang bawat himala ay isang patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal at kapangyarihan. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa tabing dagat, lumapit si Elias sa akin at nagtanong, "Eliseo, handa ka na bang simulan ang iyong sariling ministeryo? Narito na ang panahon para ikaw na ang manguna." Tumango ako, ang aking puso ay puno ng determinasyon. "Opo, Elias. Ako'y handa na. Maraming salamat sa iyong gabay at suporta. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa iyo." Umiti siya at niyakap ako. "Alam kong kakayanin mo ito, Eliseo. Ang Diyos ay kasama mo at ang iyong puso ay tapat sa Kanya. Patuloy kang maging inspirasyon at gabay sa lahat ng nangangailangan." At sa gabing iyon, alam kong ang aking paglalakbay bilang isang propeta ay opisyal nang nagsisimula. Ang mga taon ng pagkatuto at pagsasanay ay naging handa sa akin upang harapin ang mga hamon na darating. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya, at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos. Habang lumalalim ang gabi, ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng katahimikan sa paligid ng tahanan ni Elias. Ako'y nakaupo sa tabi ng aming altar, pinagmamasdan ang naglalakihang bituin na kumikislap sa kalangitan. Ang bawat sandali ay tila may malalim na kahulugan, at alam kong ang aking paglalakbay bilang propeta ay malapit nang dumating sa isang mahalagang yugto. Hindi nagtagal, lumapit si Elias sa akin na may mabigat na dibdib ngunit may matatag na pananalig. "Eliseo," sabi niya, "ang oras na ating pinakahihintay ay dumating na. Ang Diyos ay nagtakda na ako'y lilisan, ngunit ang aking pamana ay ipapasa na ngayon sa iyo." Ako'y namangha sa kanyang mga salita. "Elias, paano ko ba haharapin ang ganitong responsibilidad? Ako'y isang simpleng magsasaka lamang." Umiti siya at hinawakan ang aking balikat. "Huwag kang mag-alala, Eliseo. Ang Diyos ay hindi ka iiwan. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, siya ay sasamahan mo. Tanggapin mo ang aking balabal, isang simbolo ng ating misyon." Agad kong kinuha ang balabal na inihagis niya sa akin. Ang malalawak nitong mga manggas ay tila bumabalot sa aking katawan, nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng lakas at determinasyon. "Salamat, Elias. Hindi ko po kayo bibigyan." Habang kami naglalakad patungo sa Ilog Jordan, naramdaman ko ang bigat ng aking bagong tungkulin. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin ng mas malalim na pananampalataya at pagsusumikap na maging tapat sa tawag ng Diyos. Pagdating namin sa tabi ng ilog, nakatayo si Elias at pinakita sa akin ang isang makapangyarihang himala na magpapatunay ng kanyang pag-alis. "Eliseo," sabi niya, "humawak ka sa aking balabal at itampok mo ito sa tubig ng Jordan. Ang simbolo ng aking pamana ay hahatiin mo na ngayon." Huminga ako ng malalim at nilakad patungo sa tubig. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis habang hinampas ko ang balabal sa ibabaw ng ilog. Agad na nahati ang tubig, na lumikha ng isang tuyong daanan para sa amin. Ang mga tao na nakatingin ay namangha at nagsimulang magpatotoo ng kanilang pananampalataya. "Ang Diyos ay narito at siya ay makapangyarihan," sabi ni Elias habang pinapanood ang mga taong nagtitipon. Ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa Kanya ng may buong puso at katapatan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang pagiging tagapagmana ni Elias ay nangangahulugang ako'y magiging tulay sa pagitan ng Diyos at ng aking mga kababaryo, magbibigay ng gabay at katuwiran sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, may isang malakas na hangin na bumalot sa amin, at sa isang iglap, naglaho si Elias sa isang napakalakas na hangin na tila isang radyolar na naglalakbay sa kalangitan. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan sa akin ng isang malalim na kalungkutan at pangungulila. Ako'y tumayo sa tabi ng ilog, tinitingnan ang lugar kung saan siya'y naglaho. "Elias," bulong ko, "salamat sa lahat. Hindi ko malilimutan ang iyong mga aral at ang iyong walang hanggang pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng aking kalungkutan, alam kong ang aking misyon ay hindi pa tapos." Ang balabal ni Elias ay patunay ng aking bagong tungkulin, at ang aking puso ay puno ng determinasyon na magpatuloy sa kanyang yapak. Hindi ako nag-iisa sapagkat alam kong ang Diyos ay kasama ko sa bawat hakbang na aking tatahakin.
Habang ako'y naglalakad pa uwi, napansin ko ang mga tao na unti-unting nagkakalat at bumabalik sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga mukha ay may halong pagkabigla at paghanga sa mga nangyari. Alam kong ang kanilang pananampalataya ay lalong tumitibay dahil sa mga himalang aking nasaksihan. Pagdating ko sa tahanan ni Elias, sinalubong ako ng kanyang pamilya na may mainit na pagtanggap. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at suporta na nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Eliseo, sabi ng kanyang asawa, ikaw na ang magpapatuloy sa aming misyon. Ang iyong determinasyon at pananampalataya ay tunay na inspirasyon. Tama po, sagot ko, ako'y magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa ating komunidad tulad ng ginawa ni Elias. Ang kanyang pamana ay magiging gabay ko sa bawat hakbang. Habang kami nag-uusap, naalala ko ang mga huling aral ni Elias. Ang kanyang tapang, ang kanyang walang hanggang pananampalataya, at ang kanyang dedikasyon sa Diyos ay naging pundasyon ng aking bagong buhay. Alam kong marami pa akong matututunan, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito ng may tapang at determinasyon. Isang araw, habang kami ay nagtitipon sa aming bahay, lumapit si Elias sa akin at nagtanong, Eliseo, handa ka na bang simulan ang iyong sariling ministeryo? Narito na ang panahon para ikaw na ang manguna. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Opo, Elias. Ako'y handa na. Maraming salamat sa iyong gabay at suporta. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa iyo. Umiti siya at niyakap ako. Alam kong kakayanin mo ito, Eliseo. Ang Diyos ay kasama mo at ang iyong puso ay tapat sa Kanya. Patuloy kang maging inspirasyon at gabay sa lahat ng nangangailangan. At sa gabing iyon, alam kong ang aking paglalakbay bilang isang propeta ay opisyal nang nagsisimula. Ang mga taon ng pagkatuto at pagsasanay ay naging handa sa akin upang harapin ang mga hamon na darating. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya, at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos. Pagkatapos ng makapangyarihang pag-alis ni Elias, ako'y naglakad patungo sa Ilog Jordan na may dalang mabigat na puso at puno ng pananampalataya. Ang aking bagong balabal na inihagis ni Elias ay bumabalot sa akin bilang isang patunay ng aking responsibilidad. Ang bawat hakbang ay tila may kahulugan, at alam kong ang Diyos ay kasama ko sa bawat sandali. Habang ako'y naglalakad sa tabi ng ilog, napansin ko ang mga taong nagtitipon na nagmamasid sa akin. Ang ilan ay may halong pagtataka, habang ang iba naman ay may ngiti ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Alam kong ang aking unang himala ay malapit nang mangyari, at ang kanilang pananaw ay nagiging mas matatag dahil sa aking presensya. Eliseo, sabi ko sa aking sarili, habang pinagmamasdan ang malawak na tubig ng Jordan, ito na ang oras na magpakita ka ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Habang patuloy akong naglalakad, naalala ko ang mga aral ni Elias. Ang kanyang tapang at walang hanggang pananampalataya ay patuloy na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Ang bawat salita na aking narinig mula sa kanya ay naging gabay sa aking puso at isipan. Dumating ako sa gitna ng ilog at napansin ko ang isang malaking grupo ng tao na nakatutok sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik at paghanga. Alam kong ito na ang pagkakataon upang ipakita ang aking kapangyarihan bilang tagapagmana ni Elias. Hawak mo ang balabal ni Elias, Eliseo, paalala ko sa sarili, at ipakita mo sa kanila na ang Diyos ay makapangyarihan. Huminga ako ng malalim, pinapawi ang aking mga alinlangan at takot. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang aking pananampalataya ay matatag. Hinampas ko ang aking balabal sa ibabaw ng tubig ng Jordan na may kasamang taimtim na dasal. Sa pamamagitan ng balabal na ito, hinahati ko ang tubig ng Jordan. Ito ay patunay ng kapangyarihan ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Agad na nahati ang tubig, lumitaw ang isang tuyong daanan sa gitna ng ilog. Ang mga tao ay namangha at nagsimulang magpatotoo ng kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa at pag-asa na nagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ay tunay na Diyos, sigaw ng isa sa mga tao, habang ang iba ay nagtitipon upang lumakad sa tuyong daanan. Habang ako'y naglalakad sa gitna ng ilog, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa akin. Ang bawat hakbang ay tila may bagong lakas at determinasyon.
Ang mga tao ay sumusunod sa akin, naniniwala na ang Diyos ay kasama namin sa bawat hakbang na aming tinatahak. Pagkatapos naming makatawid sa kabilang pampang, bumalik ako sa tabi ng ilog, at nakita ko ang mga tao na nagsisimulang magtipon upang magpasalamat sa Diyos. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng pasasalamat at paghanga, na nagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa Diyos at sa aking liderato. Hindi lang ito basta himala, sabi ko sa kanila, ito ay patunay na ang Diyos ay narito at siya ay makapangyarihan. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Ang kanilang mga mukha ay sumagot sa aking mga salita ng pag-asa at tiwala. Alam kong ito na ang unang hakbang sa aking misyon bilang propeta, at ito'y isang tagumpay na magbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang harapin ang mga darating na hamon. Habang kami nagtitipon sa pampang ng ilog, dumating si Elias, bumalik upang makita ang aking unang himala. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kagalakan at pagmamalasakit. Mahusay, Eliseo, sabi niya, ang iyong pananampalataya ay matatag, at ang iyong mga gawa ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Tama po, Elias, sagot ko, ito ay patunay na ang Diyos ay kasama ko sa bawat hakbang na aking tinatahak. Ang kanyang lakas at biyaya ay nagbibigay sa akin ng determinasyon upang magpatuloy sa aking misyon. Umiti si Elias at niyakap ako. Ang iyong pagsisimula ay tunay na kahanga-hanga, Eliseo. Ang mga taong ito ay maniniwala at magtatagumpay dahil sa iyong gabay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking paglalakbay bilang propeta ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagbibigay ng inspirasyon at pagtitiwala sa mga tao. Ang bawat hakbang na aking tinatahak ay puno ng pag-asa at pananampalataya na ang Diyos ay laging kasama namin. Habang kami naglalakad pa uwi, napansin ko ang iba't ibang reaksyon ng mga tao sa aking paligid. Ang ilan ay nagkakaroon ng mas malalim na pananampalataya, habang ang iba naman ay nagiging inspirasyon upang harapin ang kanilang sariling mga hamon. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging mas matatag dahil sa aking mga gawa, at alam kong ang aking misyon ay tunay na nagiging makabuluhan. Pagdating namin sa tahanan ni Elias, sinalubong kami ng kanyang pamilya na may mainit na pagtanggap. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at suporta, na nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Eliseo, sabi ng kanyang asawa, ikaw na ang magpapatuloy sa aming misyon. Ang iyong determinasyon at pananampalataya ay tunay na inspirasyon. Salamat, sagot ko, ako'y magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa ating komunidad, tulad ng ginawa ni Elias. Ang kanyang pamana ay magiging gabay ko sa bawat hakbang. Habang kami nag-uusap, naalala ko ang mga huling aral ni Elias. Ang kanyang tapang, ang kanyang walang hanggang pananampalataya, at ang kanyang dedikasyon sa Diyos ay naging pundasyon ng aking bagong buhay. Alam kong marami pa akong matututunan, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito ng may tapang at determinasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naunawaan ang tunay na diwa ng pagiging isang propeta. Ang aking pananampalataya ay lumalalim, at ang aking mga gawa ay nagiging mas makapangyarihan. Ang bawat himala na aking ginagawa ay isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos na aming pinaglilingkuran, at ang bawat tao na aking natutulungan ay nagiging mas matatag sa kanilang pananampalataya. Isang gabi, habang ako'y nagdarasal sa tabi ng ilog, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa akin. Eliseo, sabi ng Diyos, ikaw ay handa na upang magpatuloy sa iyong misyon. Ang iyong pananampalataya at dedikasyon ay tunay na kahanga-hanga. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas at kumpiyansa. Alam kong ang aking paglalakbay ay simula pa lamang, ngunit handa na akong harapin ang lahat ng ito ng may tapang at pananampalataya. Ang aking puso ay puno ng determinasyon na magpatuloy sa aking misyon, at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos. Matapos ang matagumpay na unang himala na aking isinagawa sa Ilog Jordan, ang aking pananampalataya at determinasyon ay lalo pang tumibay. Ang mga taong nakakita at naniniwala sa akin ay nagbigay sa akin ng dagdag na lakas upang ipagpatuloy ang aking misyon bilang tagapagmana ni Elias. Ngunit hindi natapos ang aking mga pagsubok at mga oportunidad na magpakita ng kapangyarihan ng Diyos.
Isang araw, nakatanggap ako ng isang makahulugang mensahe mula sa mga taga-Jeric. Habang ako'y nakaupo sa ilalim ng isang punong kahoy, naglakad ang isang matandang babae patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagod, at ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng matinding paghihirap. Eliseo, sabi niya, tayo'y nagugutom at ang tubig sa aming lungsod ay nagiging mapanganib. Ito'y sanhi ng pagkamatay at kawalan ng ani. Kailangan namin ng iyong tulong. Tumayo ako at lumingon sa kanya, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Anong maitutulong ko sa inyo, Lola? Tanong ko, ang aking puso ay agad na nag-alab sa pagnanais na makatulong. Ang tubig ng aming ilog ay nagiging maalat at hindi na namin ito magagamit para sa irigasyon o para sa pag-inom. Ang aming mga taniman ay natutuyo at ang aming mga hayop ay naghihirap. Kung hindi kami mabigyan ng lunas, malulubog ang aming mga buhay at ari-arian, paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hapdi. Huwag kang mag-alala, Lola. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan kayo, sagot ko, habang pinagmamasdan ang kanyang pagkabahala. Ang mga tao mula sa Jeric ay nagtipon-tipon din, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-asa at pananampalataya. Alam kong ang aking susunod na hakbang ay isang malaking hamon, ngunit handa akong harapin ito ng may buong pusong pananampalataya. Eliseo, sabi ng isa sa mga lalaki, ang aming Panginoon ay naniniwala na ikaw ang magiging sagot sa aming mga panalangin. Kailangan mo lamang ipakita ang iyong kapangyarihan upang mapasigla muli ang aming lupa at tubig. Tumango ako at ang aking puso ay naglalaman ng determinasyon. Sabihin niyo sa akin ang lahat ng aking kailangan malaman. Gagawin ko ang aking makakaya upang maibalik ang biyaya sa inyong lupain. Ang matandang babae ay lumapit at inabot sa akin ang isang maliit na lalagyan na puno ng maalat na tubig mula sa ilog. Ito ang tubig na aming hinahabol. Sana'y ito ay maging simula ng bagong umaga para sa aming bayan. Huminga ako ng malalim at tinitingnan ang lalagyan ng tubig. Alam kong ang bawat hakbang ay magiging makabuluhan. Huwag kayong mag-alala. Magdarasal tayo at hilingin ang gabay at kapangyarihan ng Diyos. Habang kami nagdarasal, pinapawi ko ang aking mga agam-agam at inilalaan ang aking buong puso sa Diyos. Ang hangin ay tila nagdala ng isang mahiwagang enerhiya na nagbibigay sa akin ng lakas at kapanatagan. Sa pamamagitan ng munting gawain ito, hinahayaan ko ang kapangyarihan ng Diyos na magtrabaho sa aming buhay. Naway maging malinis muli ang tubig ng Jeric at maging masagana muli ang inyong lupa. Hinampas ko ang maalat na tubig sa ibabaw ng lupa, at habang ako'y nagpapakumbaba, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa akin. Ang lupa ay tila nagsimulang magbago, ang kulay nito ay naging mas maliwanag at ang mga tanim ay nagsimulang muling tumubo. Habang nag-ikot ang araw, nakita ko ang mga unang palatandaan ng pagbabago. Ang tubig sa ilog ay unti-unting nagiging malinis muli, at ang lupa ay muling nagiging masagana para sa irigasyon. Ang mga tao ay nagtipon-tipon upang makita ang himala, ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa at pasasalamat. Eliseo, sabi ng matandang babae habang nakatingin sa akin, ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Salamat sa iyong pagdating at pagtulong sa amin. Hindi ito lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon na maglingkod, sagot ko, habang ako'y humihinga ng malalim, tinatanggap ang pasasalamat ng mga tao. Ngunit hindi lahat ay masaya at nagpapasalamat. Isang lalaking mayabang na nagngangalang Korah ang lumapit sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtatakwil. Eliseo, sabi niya, paano mo naisabi na ikaw ay isang propeta? Hindi ka karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Kami mas nararapat. Tumitig ako sa kanya, pinapakita ang aking pananampalataya. Ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa akin upang maglingkod sa inyo. Hindi ako nandito upang magdulot ng puot, kundi upang magdala ng biyaya. Ngunit hindi siya nakinig. Kami mga propeta rin, sabi niya, at hindi ka karapat-dapat na magdikta sa amin. Bago mo hilingin sa Diyos ang ganitong himala, dapat mo munang patunayan ang iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng isang bagong hamon. Alam kong ang pagiging propeta ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagharap sa mga hamon at pagtatanggol sa katotohanan.
Kung nais mo ng patunay, magdasal tayo at hayaan nating ang Diyos ang magpasya. Sabi ko, ang aking boses ay may halong tapang at determinasyon. Habang kami nagdarasal, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa amin. Ang hangin ay tila nagdala ng isang himig ng pag-asa at kapayapaan. Agad na nagbago ang tubig ng ilog at ang lupa ay muling nagkaroon ng bagong buhay. Ang mga tao ay namangha at nagsimulang magpatotoo ng kanilang pananampalataya sa Diyos at sa aking kapangyarihan. Ang Diyos ay tunay na Diyos, sabi ni Cora habang tumitig sa akin, at ikaw ay isang tunay na propeta. Habang tumatakbo ang araw, nakikita ko ang pagbabago sa mga tao. Ang kanilang pananampalataya ay naging mas matatag, at ang kanilang pagtitiwala sa Diyos at sa aking liderato ay lalong tumibay. Ang aking puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat, alam kong ang aking misyon ay tunay na nagiging makabuluhan. Ngunit alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming hamon at himala pa ang darating, at handa akong harapin ang lahat ng ito ng may buong puso at pananampalataya. Ang aking puso ay puno ng determinasyon na magpatuloy sa aking misyon, at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos. Matapos ang matagumpay na milagro sa Jericho, ang reputasyon ko bilang tagapagmana ni Elias ay mabilis na kumalat sa buong Israel. Ang mga tao ay dumarami ang nagtitiwala at sumusunod sa akin, naghahangad na makita pa ang mga himalang maari kong gawin. Subalit, hindi lahat ay masaya at masigasig sa aking pagdating. May ilang mga tao na hindi payagan ang pagbabago at nagtatakwil sa bagong liderato. Isang araw, habang ako'y namamahinga sa tahanan ni Elias pagkatapos ng isang araw ng paglilingkod, may dumating na isang grupo ng mga kabataang may halong galit at puot. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng hindi pagkakaunawa at pagtatakwil sa aking mga ginagawa. Ang isa sa kanila, isang binata na may matabang balbas at matalim na mata, ang lumapit at nagsalita. Eliseo, simula niyang sabihin, pakiramdam namin ay ikaw ay nagtatakwil sa mga aral na aming natutuhan mula kay Elias. Hindi mo na kami pinapakinggan at ang iyong mga ginagawa ay hindi tama. Ako'y tumayo, pinapakita ang aking kagandahang loob at pananampalataya. Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakwil. Ang aking layunin ay tulungan ang lahat na mas mapalapit sa Diyos at mas mapabuti ang ating komunidad. Ngunit hindi sila sumunod. Ang isa pang binata, na tila mas pinuno sa grupo, ay nagtaas ng kanyang boses. Hindi na kami naniniwala sa iyo. Mas gusto naming manatili sa tradisyon at sundin ang mga aral na ibinigay sa amin ni Elias. Ang iyong mga himala ay nagdudulot lamang ng gulo at takot. Ang kanilang mga salita ay tumagos sa akin tulad ng malamig na hangin. Alam kong hindi ito magiging madali. Mga kapatid, sabi ko, ang pagbabago ay hindi palaging madaling tanggapin, ngunit ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Ang aking mga ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat. Habang ako'y nagsasalita, napansin ko na may isa sa kanila ang nagpakawala ng hindi magandang intensyon. Eliseo, sabi niya, kung talagang may kapangyarihan ka, ipakita mo sa amin. Patunayan mo na ikaw ay tunay na tagapagmana ni Elias. Tumango ako, handang harapin ang kanilang hamon. Kung ito ang nais niyong makita, ipapakita ko sa inyo. Ngunit alalahanin niyo, ang Diyos ay may sariling plano at layunin para sa ating lahat. Habang ako'y nagdarasal at nag-aalay ng dasal sa harap ng altar, pinahampas ko ang aking balabal na minana mula kay Elias. Ang hangin ay tila nagdala ng isang mahiwagang enerhiya, at naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa akin. Ang mga tao ay nakatingin sa akin, puno ng pananabik at takot. Sa pamamagitan ng munting gawain ito, hinihiling ko ang kapangyarihan ng Diyos na magtrabaho sa ating gitna. Naway ipakita ang kanyang biyaya at patunayan ang kanyang katapatan, sabi ko, habang inaabot ang aking kamay patungo sa grupo ng mga kabataan. Agad na nagbago ang hangin, at ang mga ulap sa kalangitan ay tila nagtipon-tipon, lumilikha ng isang dramatikong eksena. Ang mga tao ay nagsimulang maniwala na ang Diyos ay narito at siya ay makapangyarihan. Ngunit ang hindi inaasahang pangyayari ay nangyari, isang malakas na kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan, at ang dalawang oso na tila lumitaw mula sa ulap ay tumakbo patungo sa grupo ng mga kabataan. Ang mga kabataang pasaway ay nagtakbo at nagtagisan sa loob ng kagubatan, pinapaalis ng mga hayop na nagtataglay ng malakas na presensya.
Ang kanilang takot ay nagpapakita ng kanilang tunay na pag-aalinlangan at pagtatakwil sa aking pamumuno. Ang mga tao ay namangha at nagsimulang magpatotoo ng kanilang pananampalataya. Naniniwala na ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ko. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang mga tao ay mas lalong naging masigasig sa kanilang pananampalataya at suporta. Ang aking reputasyon bilang isang tunay na propeta ay mas lalo pang tumibay at ang kanilang tiwala sa akin ay lumalago. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat at pananampalataya na ang Diyos ay kasama ko sa bawat hakbang ng aking misyon. Ngunit alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming hamon pa ang darating at handa akong harapin ang lahat ng ito ng may tapang at determinasyon. Ang bawat hamon ay isang oportunidad upang mas mapalapit sa Diyos at mas mapabuti ang ating komunidad. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos. Habang ang araw ay lumulubog at ang langit ay nagiging madilim na may mga bituin na kumikislap, ako'y lumingon sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pasasalamat at paghanga na nagpapakita na ang kanilang pananampalataya ay mas lalong tumitibay dahil sa aking mga ginawa. Alam kong hindi ako nag-iisa sa aking paglalakbay sapagkat ang Diyos ay kasama ko sa bawat hakbang na aking tatahakin. Matapos ang matagumpay na milagro sa Jericho, ang aking reputasyon bilang tagapagmana ni Elias ay patuloy na lumalawak. Ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng Israel ay lumalapit sa akin, naghahangad ng tulong at patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Isang araw, habang ako'y naglalakad patungo sa isang maliit na nayon sa Son, may napansin akong isang babaeng tila may mabigat na dinadala sa kanyang balikat. Ang babae ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding pagod at kalungkutan. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga labi ay kumikirot sa pagkabigo. Propeta Eliseo, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng hinaing, tayo'y nagugutom at ang aming mga ani ay natutuyo. Ang aming ilog ay nagiging maalat at hindi na namin ito magagamit. Kailangan namin ng iyong tulong. Ako'y tumayo, tumingin sa kanya ng may malasakit. Ano ang maitutulong ko sa inyo, ina? Mayroon akong isang kahilingan, sagot niya, habang naglapat ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Kung maaari lamang, sana'y magkaanak ako. Ang aking asawa ay matanda na at wala kaming anak. Maraming taon na akong nananalangin, ngunit tila hindi nabibigyan ng Diyos. Huminga ako ng malalim, naaalala ang aking sariling karanasan sa pagtanggap ng tawag mula kay Elias. Huwag kang mag-alala, babae ng Son. Ipagdarasal natin ito sa Diyos at manalig tayo na siya ay makikinig. Nagdasal kami ng magkasama, ang aking puso ay punong-puno ng pananampalataya at pag-asa. Hindi tumagal, ipinahayag ko ang aking dasal sa harap ng Diyos. Ipinagdarasal ko na sana'y makilala mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Naway magkaroon ka ng anak na magdadala ng kagalakan at pag-asa sa iyong pamilya. Ilang buwan ang lumipas, at ang babae ng Son ay nagkaroon ng anak na lalaki. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng liwanag sa aming tahanan, at ang batang ito ay naging simbolo ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit, hindi nagtagal, isang malubhang sakit ang dumating sa batang lalaki. Ang kanyang katawan ay lumalakas at bumabagsak, at sa huling sandali, siya'y pumanaw na. Ang babae ay lumapit sa akin na may mga luha na bumabalot sa kanyang mukha. Propeta Eliseo, sabi niya, wala na akong ibang hiling kundi ang makabalik ng aking anak. Alam kong ikaw ay may kapangyarihan upang gawin ito. Ako'y lumapit at hinawakan ang kanyang balikat, nararamdaman ang bigat ng kanyang pasakit. Ako'y nariyan para sa iyo. Ihatid mo ang iyong anak sa akin at ipakita mo sa akin ang kanyang katawang patay. Habang dumarating kami sa kanyang tahanan, ang babae ay may dalang batang walang buhay. Pumasok kami sa loob ng bahay, at sa isang sulok, inilagay niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos habang ako'y lumapit upang simulan ang aking dasal. Hawak mo ang iyong anak, Eliseo, sabi niya, at dalhin mo siya sa harap ng Diyos. Ang kanyang buhay ay bumalik at kami magpapasalamat sa kanya. Ako'y lumingon sa langit, nagdasal ng taimtim, at ipinahayag ang aking paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. O Diyos, pinahahalagahan namin ang buhay at ang biyaya na ibinibigay mo.
Ituro mo ang iyong kabutihan at ipakita ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuhay muli ng batang ito. Habang ako'y nagdarasal, naramdaman ko ang isang mainit na enerhiya na bumabalot sa akin. Ang hangin ay tila nagdala ng isang himig ng pag-asa at kapayapaan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ng babae at ang kanyang anak, at sa aking pagtitiwala, ipinahayag ko ang kapangyarihan ng Diyos. Batang lalaki, bumangon ka at magpatuloy sa iyong buhay. Ang Diyos ay nagbibigay ng bagong pag-asa at biyaya. Sa aking salita, ang katawan ng bata ay nagsimulang kumilos. Ang kanyang mga mata ay nagbukas, at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumilos. Ang kanyang pagkabuhay muli ay isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. Ang babae ay lumapit at niyakap ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay napalitan ng tuwa at pasasalamat. Salamat, Propeta Eliseo. Ang Diyos ay tunay na mapagbigay at mapagbigay. Habang kami naglalakad pa uwi, ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin tulad ng isang mainit na hangin. Alam kong ang bawat himala ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ngunit, sa kabila ng tagumpay na ito, naramdaman ko ang isang malakas na pangangailangan na magpatuloy sa aking misyon. Ang bawat milagro ay isang paalala na ang aking buhay ay inilalaan upang maglingkod at magdala ng pag-asa sa mga tao sa paligid ko. Habang kami naglalakad sa ilalim ng malamlam na buwan, naalala ko ang mga aral ni Elias. Ang kanyang walang hanggang pananampalataya at ang kanyang dedikasyon sa Diyos ay patuloy na nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang maging tapat at masigasig sa aking paglilingkod. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat sa Diyos at sa pagkakataong makapaglingkod sa pamamagitan ng mga himala. Alam kong ang aking paglalakbay ay patuloy na magdadala ng mga bagong pagsubok at mga pagkakataon upang magpakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito ng may buong puso at pananampalataya. Matapos ang matagumpay na milagro sa Jericho at ang pagtanggap ng pananampalataya mula sa mga tao, ang aking reputasyon bilang tagapagmana ni Elias ay patuloy na lumawak. Ang aking mga gawa ay kumakalat sa buong Israel, at ang aking pangalan ay kinikilala bilang isang makapangyarihang propeta ng Diyos. Ngunit alam kong ang aking misyon ay hindi pa tapos, at marami pang hamon ang darating sa aking landas. Isang araw, habang ako'y nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng isang punong kahoy sa Samaria, may isang mensahero na dumating na nagdala ng isang mahalagang mensahe. Ang kanyang mukha ay may halong pag-aalala at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Propeta Eliseo, sabi niya, may dala akong mensahe mula sa hari ng Syria. Siya ay humihiling na ikaw ay dumaan at tulungan siya sa kanyang sakit. Aking itinagubilin ang mensahero na magpahinga muna habang ako'y nag-isip ng aking susunod na hakbang. Alam kong ang mga propeta ay madalas na tinatawag ng iba't ibang tao upang maglingkod, at ang bawat tawag ay may layuning magdala ng biyaya at himala. Pagkatapos ng ilang sandali, ako'y nagpasya na tanggapin ang tawag. Ang aking pananampalataya sa Diyos ay nagbigay sa akin ng tapang upang harapin ang bagong hamon na ito. Ang hari ng Syria, si Naam, ay isang kilalang mandirigma na may mataas na posisyon sa kanyang bansa, ngunit siya rin ay may malubhang sakit, leprosy. Habang ako'y naglalakad patungo sa Damascus, naisip ko ang aking mga aral mula kay Elias. Ang pagiging propeta ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagmamahal at pagpapakumbaba sa lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan o estado sa buhay. Pagdating ko sa palasyo ng hari, sinalubong ako ni Naam na may magandang porma at suot ang pinakagandang damit ng kanyang estado. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-asa at pangangailangan. Propeta Eliseo, sabi niya habang lumapit, nais kong ipagaling mo ako mula sa sakit na ito. Marami na akong huling pagsubok na naranasan dahil dito. Tumango ako at inakyat ang entablado. Naam, ako'y narito upang makinig sa iyong panalangin at magdala ng tulong mula sa Diyos. Ano ang nais mong hilingin? Handa akong gawin ang anumang kinakailangan upang maibalik ang aking kalusugan. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Naam, sagot ko, ang iyong kalusugan ay natatangi sa Diyos, at ako'y nandito upang magdala ng lunas.
Ngunit kailangan mong maniwala at sundin ang mga tagubilin ng Diyos. Ang unang hakbang ay ang pagligo sa Ilog Jordan ng 7 beses. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-aalinlangan at pangamba. 7 beses sa Ilog Jordan. Hindi ko ito akalain. Sa aking kultura, hindi ito pangkaraniwan para sa isang mandirigma tulad ko. Aking kaibigan, sabi ko, ang Diyos ay hindi nakikita sa ating mga tradisyon at batas. Siya'y banal at walang pinipiling tao. Kung ikaw ay tunay na naniniwala at handang magtiwala sa Kanya, ito ang tanging paraan upang maghilom. Si Naam ay tumingin sa akin, at sa aking tingin, nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan. Propeta Eliseo, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng aking puso. Ako'y isang mandirigma, masanay ako sa labanan kaysa sa mga gawain ito. Ngunit alam kong ang aking responsibilidad ay hindi lamang magbigay ng mga utos, kundi pati na rin magdala ng pag-asa at inspirasyon. Naam, ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay. Kung susundin mo ang kanyang utos, ako'y naniniwala na ikaw ay mapapagaling. Habang kami nag-uusap, dumating ang ilang mga tagapayo ng hari na nagdala ng mga kagamitan para sa kanyang pagligo. Naam, sabi nila, handa na ang lahat. Maaari ka nang mag-alis. Tumayo ako at sumunod kay Naam patungo sa Ilog Jordan. Habang kami lumalangoy, ramdam ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa amin. Ang tubig ng ilog ay tila nagbigay ng bagong buhay, at ang bawat hakbang na aming tinatahak ay puno ng pananampalataya at pag-asa. Pagkatapos ng 7 beses na pagligo, ako'y nagdasal ng taimtim, hinihiling ang pagpapagaling para kay Naam. Diyos, pinapayuhan kita na ipagaling si Naam mula sa kanyang sakit. Ipagpatuloy mo ang iyong kagandahang loob at pagpapala sa kanya. Habang ako'y nagdarasal, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na bumalot sa amin, at ang tubig ng ilog ay nagbigay ng isang makapangyarihang senyales ng biyaya ng Diyos. Si Naam ay nagsimulang makaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan, ang sakit ay dahan-dahang nawawala, at ang kanyang balat ay nagiging malinis muli. Pagkatapos ng aming pagligo, tumayo si Naam at tiningnan ang kanyang mga kamay at katawan. Propeta Eliseo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan, ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Ako'y nagpapasalamat sa iyo at sa kanyang biyaya. Naam, sagot ko, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng lunas, kundi pati na rin ng bagong pag-asa at pananampalataya. Huwag mong kalimutang ipamahagi ang kanyang biyaya sa iyong bayan. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, dumating si Naam na may mayabang na ngiti. Eliseo, sabi niya, sa kabila ng aking pagpapagaling, hindi mo pa rin ako pinapakita ng respeto bilang isang mandirigma. Ako'y hindi kailanman magpapakita ng kahinaan tulad ng pagligo sa ilog. Tumitig ako sa kanya, naisip ang aral ng Diyos tungkol sa pagmamahal at pagpapakumbaba. Naam, ang pagiging tapat at mapagpakumbaba ay mas mahalaga kaysa sa anumang estado o posisyon. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin na magpakita ng pagmamahal at respeto sa lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan. Ngunit si Naam ay hindi nakinig. Hindi mo kailanman ako kailangang ituro ang pagiging tapat. Ako'y isang mandirigma, hindi ako kailanman magpapakita ng kahinaan. Habang ang kanyang salita ay tumagos sa akin, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na bumalot sa amin. Ang tubig ng ilog ay biglang nagpakita ng isang makapangyarihang enerhiya, na tila nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magpakita ng kanyang awa at kapangyarihan. Naam, sabi ko, ang Diyos ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Kung nais mong tunay na makilala ang Kanya, sundin mo ang Kanyang mga aral. Sa sandaling iyon, ang hangin ay lumakas, at ang tubig ng ilog ay nagbigay ng isang makapangyarihang senyales na nagpapakita ng awa ng Diyos sa kanya. Si Naam ay huminto at tumingin sa akin na may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Propeta Eliseo, sabi niya, ang iyong mga salita ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso. Siguro nga ay kailangan kong mas lalo pang magtiwala sa Diyos. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bagong pag-asa at pagkilala sa tunay na diwa ng Diyos. Eliseo, sabi niya, ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod. Ang iyong mga gawa ay nagdadala ng pag-asa at biyaya sa maraming tao. Habang ako'y lumalakad pa uwi, naramdaman ko ang kapanatagan na dala ng pagkakakilala ni Naam sa kapangyarihan ng Diyos.
Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng pananampalataya, at ang kanyang pag-asa ay lumago dahil sa aking mga ginawa. Ngunit alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming hamon at himala pa ang darating, at handa akong harapin ang lahat ng ito nang may buong pusong pananampalataya at determinasyon. Ang bawat hakbang ay isang bagong oportunidad upang mas mapalapit sa Diyos at mas mapabuti ang aking sarili bilang isang propeta. Habang ako'y naglalakad sa ilalim ng malamlam na buwan, naisip ko ang mga aral na aking natutunan mula kay Elias at ang mga aral na aking natutuhan mula sa aking sariling karanasan. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat sa Diyos at sa pagkakataong makapaglingkod sa pamamagitan ng kanyang mga himala. Alam kong sa bawat hamon at pagsubok na aking haharapin, ang Diyos ay kasama ko, nagbibigay sa akin ng lakas at gabay upang maging tapat at masigasig sa aking misyon. Matapos ang matagumpay na pagpapagaling kay Naam at ang pagtaas ng aking reputasyon bilang tagapagmana ni Elias, ang aking paglalakbay bilang isang propeta ay patuloy na lumalalim. Ang bawat himala na aking isinagawa ay nagpapalawak ng aking pananampalataya at nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na mas lalo pang manalig sa Diyos. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na ito, alam kong may mga pagsubok pa akong haharapin na magtatakda ng aking tunay na katapatan at integridad. Isang araw, habang ako ay nagpapahinga sa aking tahanan sa Samaria, kasama ang aking lingkod na si Jizzy, dumating ang isang mensahe mula kay Naam. Eliseo, sabi niya, ang aking buhay ay napakalaki na at nais kong magpasalamat sa iyo sa pagpapagaling mo sa akin. Nais kong magbigay ng mga regalo bilang tanda ng aking pasasalamat. Tumango ako, alam kong ito'y isang magandang oportunidad upang ipakita ang kabutihang loob at pagmamahal ng Diyos sa lahat. Naam, sagot ko, hindi mo na kailangan pang magbigay ng anumang bagay. Ang iyong kalusugan ay sapat na biyaya para sa amin. Ngunit si Jizzy, ang aking lingkod, ay nagkaroon ng ibang ideya. Propeta, sabi niya, baka mas mabuti kung tanggapin natin ang mga regalo ni Naam. Marahil ay may iba pang paraan upang makatulong pa sa kanya. Hindi ko na pinansin ang kanyang suhestyon, sa halip ay ibinigay ko sa kanya ang isang taimtim na dasal. Naam, ang iyong pagpapagaling ay sapat na biyaya para sa amin. Ang iyong pananampalataya ay higit pa sa anumang regalo na maaari mong ibigay. Ngunit hindi tumigil si Jizzy. Lumapit siya kay Naam habang ako'y abala sa ibang gawain, at nagsimula siyang makipag-usap. Naam, sabi niya, ang aming propeta ay talagang nagdala ng biyaya sa amin. Baka maaari mo kaming tulungan pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo upang higit pa naming maipakita ang aming pasasalamat. Nangako si Naam na ipagkakaloob ang lahat ng kanyang kayamanan bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Propeta Eliseo, sabi niya, ang aking puso ay punong-puno ng pasasalamat. Nais kong maipakita ang aking pagkilala sa Diyos at sa iyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo. Ngunit alam kong ito'y isang mapanganib na landas. Naam, sabi ko, huwag mo nang gawin pa ito. Ang iyong puso ay sapat na para sa amin. Ngunit si Jizzy, na tila napukaw ng kanyang kasakiman, ay lumapit at tinanggap ang mga regalo mula kay Naam. Salamat, Naam, sabi niya, ang iyong kabutihang loob ay labis naming pinahahalagahan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong may pagbabago sa kilos ni Jizzy. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kasakiman at ang kanyang mga puso ay puno ng kagustuhan na magkaroon ng higit pang kapangyarihan at yaman. Ang kanyang mga gawain ay nagiging mas mapagmataas at hindi na katulad ng dati. Isang araw, dumating si Naam upang muling magpasalamat. Eliseo, sabi niya, ang aking buhay ay tunay na naibalik ng Diyos. Nais kong magbigay ng karagdagang regalo bilang tanda ng aking pasasalamat. Lumapit ako sa kanya upang ulitin ang aking naunang paalala. Naam, ang iyong kalusugan ay sapat na biyaya para sa amin. Ang iyong pananampalataya at pagpapakumbaba ay tunay na inspirasyon. Ngunit muli, si Jizzy ay hindi tumigil. Lumapit siya kay Naam at nagmungkahi ng isang bagong paraan upang mas lalo pang maipakita ang kanilang pasasalamat. Naam, sabi niya, baka mas mabuti kung mayroon kaming mga regalo na maipapadala sa amin. Ito'y magpapakita ng iyong walang hanggang pasasalamat at pagmamahal. Sa aking pag-iisip, alam kong ang gagawing ito ni Jizzy ay hindi tama.
Ngunit hindi ko ito naitigil dahil sa kanyang impluensya at kasakiman. JZ, sabi ko, huwag mo akong pilitin na tanggapin ang mga regalo na ito. Ito'y hindi tama at magdudulot lamang ng problema. Ngunit si JZ ay hindi nakinig. Sa halip, itinuloy niya ang kanyang kasakiman at inihagis ang kanyang sarili sa pagtanggap ng mga regalo. Hindi mo na kailangang magsabi pa, Propeta Eliseo. Ang aming mga taong ito ay nais lamang ipakita ang kanilang pasasalamat. Ngunit alam kong ang kanyang ginawa ay labag sa kalooban ng Diyos at sa tamang landas ng paglilingkod. Sa aking puso, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kasalanan at ang pangangailangan na harapin ito. Isang gabi, habang ako'y nagdarasal at nag-iisip ng tama at mali, dumating si JZ at hiniling ang aking tulong. Propeta Eliseo, sabi niya, magkano pa ba ang kailangan mo upang magkaroon kami ng mas marami pang biyaya? Hilingin mo sa Diyos na kami maging masagana pa. Ngunit sa halip na magbigay ng karagdagang biyaya, alam kong kailangan kong ipakita ang tama. JZ, sabi ko, huwag mong gawin ang ganitong bagay. Ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng kasakiman at katiwalian sa kanyang mga lingkod. Ngunit hindi niya ako pinansin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtatakwil. Hindi mo na ako kailangang ituro ang tama at mali. Ako'y may sariling desisyon at plano. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ang kanyang kasalanan. JZ, sabi ko, ang Diyos ay makapangyarihan na makita at hukuman ang lahat ng ating gawa. Kung ikaw ay lumalabag sa kanyang mga utos, kailangang harapin mo ang mga bunga nito. Ngunit si JZ ay hindi pa rin naniniwala. Sa halip, nagtungo siya sa akin na may mayabang na ngiti. Propeta Eliseo, sabi niya, hindi mo kailangang mag-alala. Ang Diyos ay magbibigay sa akin ng lahat ng aking kailangan. Ngunit alam kong ang kanyang sinabi ay puno ng kasinungalingan at kasakiman. JZ, sabi ko, ang Diyos ay hindi nagtataguyod ng katiwalian. Ang iyong mga gawain ay labag sa kanyang kalooban at kailangan mo nang harapin ang kahihinatnan nito. Ngunit si JZ ay hindi pa rin tumigil. Hindi mo pa rin ako kilala, Eliseo. Alam mo lamang ang iyong sariling pananaw, ngunit hindi mo alam ang tunay na nasa aking puso. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na bumalot sa amin, tila isang senyales ng Diyos na ako'y nararapat na gumawa ng tama. Alam kong kailangan kong ipakita ang katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang serbisyo. Maging tapat ka, JZ, sabi ko, at hayaan mo ang Diyos na maghukom. Ang kanyang kalooban ay walang hindi matutupad. Ngunit si JZ ay hindi pa rin nagpakumbaba. Hindi mo pa rin ako mauunawaan, Eliseo. Ako'y may sariling landas at hindi ako magpapadala sa iyong mga aral. Ngunit alam kong ang kanyang kasalanan ay hindi na maaayos sa simpleng pag-uusap. Kailangan kong harapin ang kanyang gawa at ipakita ang katarungan ng Diyos. JZ, sabi ko, ang Diyos ay laging naroroon upang makita at hukuman ang lahat ng ating mga gawa. Hindi mo kailangang mag-alala dahil ang kanyang katarungan ay makatarungan at matatag. At sa aking salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kasalanan na bumabalot sa amin. Ang hangin ay lumakas, at ang tubig ng ilog ay tila nagpakita ng isang makapangyarihang senyales ng Diyos na siya ay nakikita at hinuhukuman ang lahat ng aming mga gawa. Habang tumatakbo si JZ palayo sa akin, alam kong ang kanyang kalooban ay naglalaman ng tunay na kasakiman at pagtatakwil sa Diyos. Ang kanyang kasalanan ay hindi na maipagpapawalang sala, at ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Ngunit alam ko rin na ang Diyos ay mapagpatawad at nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago. Ngunit si JZ, sa kanyang kasakiman, ay hindi na magbabalik loob sa Diyos at sa tamang landas ng paglilingkod. Habang ako'y nag-iisa sa gabi, nagdasal ako ng taimtim para kay JZ, na sana'y maunawaan niya ang kanyang pagkakamali at makabalik loob sa Diyos. Ngunit alam kong ang aking responsibilidad ay hindi lamang maglingkod, kundi pati na rin magdala ng katarungan at integridad sa aking paglilingkod. Habang ang araw ay lumilipad na at ang langit ay nagiging maliwanag, alam kong ang aking paglalakbay bilang isang propeta ay patuloy na magdadala ng mga hamon at mga pagkakataon upang magpakita ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya at determinasyon na magpatuloy sa aking misyon, at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos, kahit na ito'y magdala ng mga pagsubok at pagsisikap.
Matapos ang seryosong pangyayari kay GZ, ang aking pananampalataya at determinasyon ay mas lalo pang tumibay. Alam kong ang bawat hakbang ko bilang propeta ay may malalim na kahulugan at may kasamang mga hamon na dapat kong harapin. Sa kabila ng mga pagsubok, ang aking puso ay patuloy na naglalaman ng pananampalataya at pag-asa na ang Diyos ay kasama ko sa bawat sandali ng aking misyon. Isang araw, habang ako'y naglalakad kasama ang aking mga lingkod sa Gilgal, napansin ko ang isang batang lalaki na tila may malubhang problema. Ang batang ito ay may hawak na piko, isang kagamitan na ginagamit sa panggugubat, ngunit sa aking paglapit, napagtanto kong may nawala siyang piko sa tubig ng ilog. Eliseo, sabi ng batang lalaki, ang piko ko ay nahulog sa tubig. Ako'y nagagalit dahil ito'y aking mahahalagang kagamitan sa aming gawain sa panggugubat. Tawagan mo ang iyong mga kaibigan at sabihan sila na tulungan kitang hanapin ang piko, sagot ko, habang nakatingin ako sa tubig na kumikislap sa ilalim ng araw. Hindi tayo papayagan na mawala ang iyong kagamitan. Halina't hanapin natin ito. Agad kaming naglakad patungo sa tabi ng ilog, kasama ang ilang batang lalaki na tumulong sa paghahanap. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, hindi pa rin namin makita ang piko. Ang tubig ay malawak at madilim na nagpapahirap sa paghahanap ng maliit na kagamitan. Huwag kang mag-alala, sabi ko sa batang lalaki, hindi tayo titigil hanggat hindi natin ito nakikita. Ang Diyos ay kasama natin at tutulungan tayo sa paghahanap. Habang kami naglalakad sa tabi ng ilog, napansin ko ang isang maliit na kahoy na piko na lumutang sa ibabaw ng tubig. Agad kong hinawakan ito at inihagis pabalik sa batang lalaki. Narito, nahanap ko na ang iyong piko. Nasa ilalim lamang ito ng malalim na tubig. Ngunit bago ko ito maibigay, napansin ko ang isang lumulutang na bagay sa tubig na hindi ko akalain, isang lumang piko na tila nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Ang piko ay may makintab na bakal na bahagi na kumikislap sa liwanag ng araw. Eliseo, sabi ng isa sa mga batang lalaki, bakit parang kakaiba ang piko mo? Ano ang ibig sabihin nito? Huminga ako ng malalim at pinanood ang piko na lumulutang sa tubig. Alam kong ito ay hindi lamang basta-basta piko, kundi isang himala na magpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang piko na ito, sabi ko, ay simbolo ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ipinapakita nito na walang bagay na imposible para sa Kanya. Habang ako'y nag-iisip, napagtanto ko na ang piko na ito ay may malaking kahalagahan sa aming komunidad. Ito'y hindi lamang kagamitan sa panggugubat, kundi pati na rin isang simbolo ng aming dedikasyon at pagsusumikap na maglingkod sa Diyos at sa aming bayan. Mga kaibigan, sabi ko, ang piko na ito ay isang paalala na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang na ating tinatahak. Sa bawat pagsubok at hamon na ating hinaharap, tayo'y may lakas at gabay mula sa Kanya. Habang aking sinasabi ito, hinawakan ko ang piko at inihagis ito sa ibabaw ng tubig. Agad na lumitaw ang isang malakas na alon na tila naglalaman ng isang makapangyarihang enerhiya. Ang tubig ay nagsimulang maglalaho at ang piko ay muling lumitaw sa ibabaw ng ilog. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, sabi ko habang pinapanood ang piko na muling lumulutang sa tubig. Ang Kanyang kapangyarihan ay hindi lamang nakikita sa malalaking himala, kundi pati na rin sa mga simpleng pangyayari sa ating araw-araw na buhay. Habang patuloy akong nag-iisip, napansin ko na ang piko ay nagsimulang lumamig at magmingming ng mas maliwanag. Ang kanyang bakal na bahagi ay tila naglalaman ng isang liwanag na nagmumula sa Diyos, na nagpapakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal at katarungan. Eliseo, sabi ng isa sa mga batang lalaki, ano ang ibig sabihin ng liwanag na ito? Bakit parang may mensahe ang piko na ito? Tumango ako at ipinaliwanag, ang liwanag na ito ay isang mensahe mula sa Diyos. Ipinapakita nito na ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay magdadala ng biyaya at pagpapala sa ating buhay. Ang piko na ito ay hindi lamang kagamitan, kundi pati na rin isang paalala ng ating misyon na maglingkod at magdala ng pag-asa sa ating komunidad. Habang kami naglalakad pa uwi, ang mga batang lalaki ay nagsimulang magtanong at magpatotoo tungkol sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga salita ay puno ng inspirasyon at pag-asa, na nagpapakita na ang aming misyon ay tunay na nagiging makabuluhan at matagumpay.
Pagdating namin sa tahanan, sinalubong ako ng batang lalaki na may hawak na piko na lumulutang. Eliseo, sabi niya, ang piko na ito ay magbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa aming mga gawain. Salamat sa iyong tulong at gabay. Ikaw ay maligayang dumating, sagot ko, at patuloy kang magtiwala sa Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating. Habang ako'y nagpapahinga sa aking tahanan, naisip ko ang mga aral na aking natutunan mula sa aking mga karanasan. Alam kong ang bawat himala ay isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang mga lingkod. Ang piko na ito ay isang simbolo ng aming pananampalataya at ang aming dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa aming komunidad. Habang ang araw ay lumilipad na at ang langit ay nagiging maliwanag na may mga bituin na kumikislap, alam kong ang aking paglalakbay bilang isang propeta ay patuloy na magdadala ng mga bagong pagsubok at mga pagkakataon upang magpakita ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya at determinasyon na magpatuloy sa aking misyon, at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos, kahit na ito'y magdala ng mga pagsubok at pagsisikap. Matapos ang seryosong pangyayari kay GZ, ang aking pananampalataya at determinasyon bilang propeta ay lalo pang tumibay. Ang bawat himala na aking isinagawa ay nagdadala ng pag-asa at biyaya sa mga tao, ngunit alam kong ang aking misyon ay hindi pa tapos. Maraming hamon at pagsubok ang darating, ngunit handa akong harapin ang mga ito ng may buong puso at pananampalataya. Isang araw, habang ako'y naglalakad kasama ang aking mga lingkod sa tabi ng Ilog Jordan, napansin ko ang isang malaking grupo ng tao na tila may mabigat na dinadala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod at pagkagutom, at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng malalim na pangangailangan. Lumapit ako sa kanila at nagtanong, mga kapatid, ano ang nagdadala sa inyo dito? Ano ang inyong pinagdadaanan? Isang matandang lalaki ang lumapit at nagsabi, Propeta Eliseo, kami nagugutom at ang aming mga ani ay natutuyo. Ang aming ilog ay nagiging maalat at kami walang ibang mapagkukunan ng pagkain. Kami dumaranas ng malubhang taggutom at kawalan. Tumango ako, nauunawaan ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Huwag kayong mag-alala, sabi ko, hilingin natin sa Diyos ang kanyang biyaya at tulungan tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Habang ako'y nagdarasal, naisip ko ang mga aral na aking natutunan mula kay Elias at ang mga himala na aking isinagawa. Alam kong ang Diyos ay laging naroroon upang magbigay ng tulong at biyaya sa mga nangangailangan. Ngunit paano ko ba tutugunan ang malawak na pangangailangan ng mga tao? Tumayo ako at tumingin sa mga tao. Mga kapatid, ang inyong pangangailangan ay hindi namin kakayanin ng mag-isa. Kailangan nating magtulungan at magtiwala sa Diyos na Siya ay magbibigay sa atin ng sapat na pagkain para sa lahat. Ang isang batang lalaki ay lumapit at nagtanong, Propeta Eliseo, paano natin magagawa ito? Mayroon lamang tayong ilang piraso ng tinapay at ilang espiga ng butil. Paano natin ito mapapalago para sa libu-libong tao? Huminga ako ng malalim at tumango, naalala ang mga aral ni Elias tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ang susi. Kung tayo'y magtutulungan at magbibigay ng kahit kaunting pagkain, naniniwala akong ipagpapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpaparami nito. Pinuri ko ang isang ina na nagdala ng isang maliit na mangkok na puno ng tinapay. Ina, ibahagi mo ang iyong tinapay sa iba. Ang bawat piraso na iyong ibinabahagi ay magiging biyaya para sa lahat. Ang iba pang mga tao ay nagsimulang magdala ng kanilang natitirang pagkain, at bawat isa ay nag-aalay ng kahit kaunting halaga. Ang mga bata ay nagdadala ng kanilang mga tinapay, ang mga magulang ay nagdadala ng espiga ng butil, at ang mga matatanda ay nagdadala ng iba pang mga pagkain na maaari nilang ibahagi. Habang ang mga tao ay nag-ipon at nag-aalay ng kanilang pagkain, tumayo ako at nagdasal ng taimtim. O Diyos, salamat sa inyong biyaya at pagmamahal. Ipinagdarasal ko na sana'y maging sapat ang aming mga inalay upang mapakain ang lahat ng nangangailangan. Naway ipakita mo ang iyong kapangyarihan at kalinga sa aming buhay. Matapos ang aming dasal, ipinahayag ko ang aking utos, huwag kayong mag-alala.
Dalhin niyo ang lahat ng pagkain na inyong ibinahagi at ipagbigay alam sa akin. Ipasa natin ito sa tabi ng ilog at doon natin ito itatapon. Ang Diyos ang magpapakita ng kanyang biyaya. Habang kami nag-ipon at nag-aalay ng pagkain, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa amin. Ang hangin ay tila nagdala ng isang mahiwagang enerhiya na nagbibigay sa akin ng lakas at determinasyon upang magpatuloy sa aking misyon. Agad kaming naglakad patungo sa tabi ng ilog Jordan, dala ang lahat ng aming inalay. Inilagay namin ang pagkain sa ibabaw ng lupa at ako'y nagdasal muli, hinihiling ang pagpaparami ng pagkain upang mapakain ang libu-libong tao. Sa pamamagitan ng biyayang ito, hiniling ko ang pagpaparami ng pagkain para sa lahat. Naway maging sapat ito upang mapunan ang kanilang pagkagutom at magbigay ng pag-asa sa kanilang buhay, sabi ko habang ako'y nagdarasal. Sa aking mga salita, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na bumalot sa amin. Ang pagkain na aming inilagay sa ibabaw ng lupa ay nagsimulang magbago. Ang mga tinapay at espiga ng butil ay lumitaw na nagiging mas marami pa kaysa sa aming inalay. Ang mga tao ay namangha at nagsimulang magpatotoo ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, sigaw ng isang lalaki, habang ang iba ay nagtitipon upang kumain mula sa mga pagkaing lumalago. Habang kami nag-ikot at kumakain, nakita ko ang mga tao na nagiging masigla at masaya, na ipinapakita ang kanilang pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Ang bawat tao ay naglalakad ng may tuwa at pag-asa, na nagpapakita ng kanilang bagong pananampalataya at tiwala sa Diyos. Habang ako'y namamangha sa kahanga-hangang himala na aking nasaksihan, napagtanto ko na ang aking misyon ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao na magtiwala sa Diyos at magtulungan upang malampasan ang anumang pagsubok. Ngunit, sa kabila ng tagumpay na ito, alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming hamon at pagsubok pa ang darating, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito nang may buong pusong pananampalataya at determinasyon. Ang bawat himala na aking isinagawa ay isang paalala ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan. Habang ang araw ay lumilipad na at ang langit ay nagiging maliwanag na may mga bituin na kumikislap, ako'y nag-isip sa mga aral na aking natutunan mula sa aking mga karanasan. Alam kong ang bawat himala ay isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang mga lingkod. Ang piko na ito ay isang simbolo ng aming pananampalataya at ang aming dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa aming komunidad. Habang ang gabi ay lumalapit at ang mga tao ay nagsimulang mag-uwi na may pusong puno ng pasasalamat, ako'y nananalangin ng taimtim. Diyos, salamat sa iyong biyaya at pagmamahal. Ipinagdarasal ko na patuloy mong pagpalain ang aming komunidad at bigyan kami ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong ang aking misyon ay patuloy na magdadala ng mga bagong pagsubok at mga pagkakataon upang magpakita ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya at determinasyon na magpatuloy sa aking misyon, at ang aking isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos, kahit na ito'y magdala ng mga pagsubok at pagsisikap. Matapos ang matagumpay na milagro sa Jericho at ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpaparami ng pagkain, ang aking reputasyon bilang tagapagmana ni Elias ay patuloy na lumalawak. Ang aking mga gawa ay naging inspirasyon sa mga tao, at ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay lalong tumitibay. Ngunit alam ko na ang aking misyon ay hindi pa tapos at marami pang hamon ang darating. Isang araw, habang ako'y naglalakad patungo sa tahanan ni Elias kasama ang aking mga lingkod, may isang mensahero na dumating na may dalang balita mula sa hari ng Israel. Ang kanyang mukha ay puno ng alalahanin at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot. Propeta Eliseo, sabi niya, ang aming hari ay may matinding problema. Ang mga sundalong Syria ay nagbabalak na umatake sa aming lupain at magdulot ng malaking pinsala sa ating bansa. Tumayo ako, pinagmamasdan ang mensahero na may seryosong ekspresyon. Ano ang narinig mo at ano ang nais mong iparating? Ang aming hari ay nabahala sa mga balitang ito at humiling ng iyong tulong. Siya'y naniniwala na ikaw ang magdadala ng tulong mula sa Diyos upang iligtas kami mula sa kanilang pag-atake.
Agad akong umupo at huminga ng malalim, inisip ang tamang hakbang na dapat gawin. Alam kong ang bawat hakbang na aking tatahakin ay may malaking epekto sa ating bansa at sa ating pananampalataya. Isama mo ako sa iyong hari, sabi ko, at ipakita mo sa akin ang lahat ng detalye ng kanilang plano. Kailangan nating magdasal at humiling ng gabay mula sa Diyos. Pagdating namin sa palasyo ng hari ng Israel, sinalubong ako ng hari na may malungkot na mukha at matatag na pananalita. Propeta Eliseo, sabi niya, ang iyong presensya ay isang biyaya. Ang aming bansa ay nasa bingit ng digmaan, at kami nangangailangan ng iyong tulong upang malampasan ito. Tumayo ako at humarap sa hari, ang aking puso ay puno ng pananampalataya. Hari, ipaliwanag mo sa akin ang iyong sitwasyon at kung paano natin maaaring harapin ang banta na ito. Inilalahad ng aming mga intelihensya na ang mga sundalong Syria ay magbabalak na umatake sa amin sa madaling panahon. Sila'y may malakas na hukbo at napapanahong estratehiya na nagpapakita ng kanilang kagustuhan na supilin ang ating bansa. Aking hari, sabi ko, ang Diyos ay kasama natin. Kailangan nating magdasal at humiling ng kanyang gabay upang malaman natin ang tamang hakbang na dapat gawin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang harapin ang anumang hamon. Habang kami nagdarasal sa harap ng altar ng palasyo, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa akin. Ang hangin ay tila nagdala ng isang mahiwagang enerhiya na nagbibigay sa akin ng lakas at determinasyon upang magpatuloy. Eliseo, sabi ko, ang unang hakbang ay dapat nating malaman ang plano ng kaaway. Magpadala tayo ng isang propeta upang tuklasin ang kanilang intensyon at estratehiya. Tumango ang hari at nag-utos na magpadala ng isang propeta upang mangalap ng impormasyon. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi sapat ang impormasyong ito upang lubos na malaman ang kanilang plano. Kaya't nagpasya akong gumawa ng isang hakbang na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at magbibigay sa amin ng kalamangan laban sa mga sundalong Syria. Alamat ni Elias, sabi ko, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan. Naway ipakita natin ang kanyang kapangyarihan upang ipagpalit ang anumang hamon sa tagumpay. Sumunod kami sa aming mga plano, at sa pamamagitan ng aking dasal at gabay ng Diyos, nagsagawa kami ng isang estratehiya na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa harap ng aming kaaway. Ang aming mga sundalo ay pinaalalahanan na huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay kasama namin sa bawat hakbang na aming tinatahak. Sa araw ng labanan, ang mga sundalong Syria ay dumating na may malakas na hukbo at armas. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas at dami, ang aming mga sundalo ay puno ng tapang at tiwala sa Diyos. Ang aming mga puso ay hindi nag-aalinlangan dahil alam naming ang Diyos ay kasama namin. Habang naglalaban kami sa gitna ng kagubatan, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa amin. Ang kanyang kapangyarihan ay tila nagbigay sa amin ng lakas at determinasyon na magtagumpay laban sa aming kaaway. Ang bawat hampas ng aming espada at bawat sigaw ng aming sundalo ay puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa gitna ng labanan, nakita ko ang isang malaking ulap na naglalaman ng makapangyarihang enerhiya. Alam kong ito'y isang senyales ng Diyos na siya'y kasama namin. Ang mga sundalong Syria ay nagulat at natigilan sa kanilang pag-atake, na tila hindi na nila maipagpatuloy ang kanilang misyon. Eliseo, sabi ng hari ng Israel habang lumapit sa akin, ang iyong pananampalataya at ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na kahanga-hanga. Sa pamamagitan mo, nailigtas mo ang aming bansa mula sa kapahamakan. Tumango ako, naaalala ang mga aral na aking natutunan mula kay Elias. Hindi ito aking ginawa, kundi ang Diyos na nagbigay sa amin ng lakas at tagumpay. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa paglilingkod sa Kanya. Ang labanan ay nagtapos na may tagumpay para sa Israel, at ang mga sundalong Syria ay nagbigay ng watawat ng pagtigil at pag-alis mula sa aming lupain. Ang aming bansa ay naligtas mula sa banta na kanilang idinudulot, at ang aming pananampalataya ay mas lalong tumibay dahil sa aming tagumpay. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming hamon at pagsubok pa ang darating, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito nang may buong pusong pananampalataya at determinasyon. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at katarungan.
Habang kami naglalakad pa uwi pagkatapos ng labanan, napagtanto ko na ang aking papel bilang propeta ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagmamahal, katarungan, at integridad sa lahat ng aking ginagawa. Ang aking paglalakbay ay isang patuloy na proseso ng paglago at pagkatuto, na may patuloy na pagtitiwala sa Diyos na kasama ko sa bawat hakbang na aking tinatahak. Sa gabi, habang ako'y nag-iisa sa tabi ng ilog, nagdasal ako ng taimtim. Diyos, salamat sa iyong gabay at kapangyarihan. Ipinagdarasal ko na patuloy mong palakasin ang aming bansa at ang aming pananampalataya. Naway maging inspirasyon ako sa lahat ng nangangailangan ng iyong biyaya at pagmamahal. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya at determinasyon, alam kong ang aking misyon ay hindi pa tapos. Maraming hamon at himala pa ang darating. Ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito nang may buong pusong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa aking bayan. Pagkatapos ng matagumpay na pakikipaglaban sa mga sundalong Syria, ang bansa ng Israel ay nakaranas ng isang malaking pag-asa at pananampalataya sa Diyos at sa akin bilang propeta. Ang aming mga tagumpay ay nagpatibay sa loob namin ng bansa, ngunit ang bawat tagumpay ay may kaakibat na hamon. Hindi nagtagal, ang ating bayan ay naharap sa isang seryosong pagsubok na maglalagay sa aming pananampalataya sa Diyos sa pinakamahigpit na pagsusuri. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa gitna ng Samaria, kasama ang ilang mga lingkod, napansin ko ang mga tao na may halong pag-aalala at takot. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagod at pagkabagabag, at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng malalim na pangangailangan. Lumapit ako sa kanila at nagtanong, mga kapatid, ano ang nagdadala sa inyo dito? Ano ang inyong pinagdadaanan? Isang matandang lalaki ang lumapit at nagsabi, Propeta Eliseo, kami nahaharap sa isang matinding taggutom. Ang aming ani ay natutuyo at ang aming ilog ay nagiging maalat. Ang aming pagkain ay unti-unting nauubos at kami walang ibang mapagkukunan ng sustansya. Tumango ako, nauunawaan ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Huwag kayong mag-alala. Magdasal tayo at humiling ng tulong mula sa Diyos. Alam kong siya ay kasama natin at magbibigay ng biyaya sa oras ng pangangailangan. Habang ako'y nagdarasal kasama ang mga tao, naalala ko ang mga aral na aking natutunan mula kay Elias. Ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ang susi upang malampasan ang anumang pagsubok. Ngunit alam ko rin na ang aming misyon ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aming komunidad. Tumayo ako at humiling ng dasal. O Diyos, pinapasalamat ko ang iyong presensya sa amin. Kami nahaharap sa isang malubhang pagsubok, at hinihiling ko na sana'y bigyan mo kami ng lakas at gabay upang malampasan ito. Naway ipakita mo ang iyong biyaya sa pamamagitan ng pagpapadala ng sapat na pagkain upang mapunan ang aming pangangailangan. Matapos ang aming dasal, nagsimulang magtipon ang mga tao upang mag-alay ng kahit kaunting pagkain na kanilang natitira. Ang mga bata ay nagdadala ng maliit na tinapay, ang mga ina ay naglalagay ng ilang espiga ng butil, at ang mga matatanda ay nagdadala ng iba pang mga pagkain na maaari nilang ibahagi. Ang aming pagtutulungan ay naging simbolo ng aming pananampalataya at pagkakaisa sa harap ng pagsubok. Habang kami nag-aalay at nag-ipon ng pagkain, nagpakita ako ng isang utos na magbibigay daan upang maisagawa ang isang himala. Huwag kayong mag-alala. Dalhin niyo ang lahat ng pagkain na inyong ibinahagi at ipagbigay alam sa akin. Ipasa natin ito sa tabi ng ilog at doon natin ito itatapon. Ang Diyos ang magpapakita ng kanyang biyaya. Agad kaming naglakad patungo sa tabi ng ilog Jordan, dala ang lahat ng aming inalay. Inilagay namin ang pagkain sa ibabaw ng lupa at ako'y nagdasal muli, hinihiling ang pagpaparami ng pagkain upang mapakain ang libu-libong tao. Sa pamamagitan ng biyayang ito, hiniling ko ang pagpaparami ng pagkain para sa lahat. Naway maging sapat ito upang mapunan ang kanilang pagkagutom at magbigay ng pag-asa sa kanilang buhay, sabi ko habang ako'y nagdarasal. Sa aking mga salita, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na bumalot sa amin. Ang pagkain na aming inilagay sa ibabaw ng lupa ay nagsimulang magbago. Ang mga tinapay at espiga ng butil ay lumitaw na nagiging mas marami pa kaysa sa aming inalay. Ang mga tao ay namangha at nagsimulang magpatotoo ng kanilang pananampalataya sa Diyos.
Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, sigaw ng isang lalaki, habang ang iba ay nagtitipon upang kumain mula sa mga pagkaing lumalago. Habang kami nag-ikot at kumakain, nakita ko ang mga tao na nagiging masigla at masaya, na ipinapakita ang kanilang pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Ang bawat tao ay naglalakad ng may tuwa at pag-asa, na nagpapakita ng kanilang bagong pananampalataya at tiwala sa Diyos. Habang ako'y namamangha sa kahangahangang himala na aking nasaksihan, napagtanto ko na ang aking misyon ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao na magtiwala sa Diyos at magtulungan upang malampasan ang anumang pagsubok. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming hamon at pagsubok pa ang darating, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito nang may buong pusong pananampalataya at determinasyon. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at katarungan. Habang kami naglalakad pa uwi, napansin ko ang iba't ibang reaksyon ng mga tao sa aking paligid. Ang ilan ay nagkakaroon ng mas malalim na pananampalataya, habang ang iba naman ay nagiging inspirasyon upang harapin ang kanilang sariling mga hamon. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging mas matatag dahil sa aking mga gawa, at alam kong ang aking misyon ay tunay na nagiging makabuluhan. Pagdating namin sa tahanan, sinalubong ako ng batang lalaki na may hawak na piko na lumulutang. "Eliseo," sabi niya, "ang piko na ito ay magbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa aming mga gawain. Salamat sa iyong tulong at gabay." "Ikaw ay maligayang dumating," sagot ko, "at patuloy kang magtiwala sa Diyos. Ang Kanyang kapangyarihan ay magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating." Habang kami nag-uusap, naalala ko ang mga aral na aking natutunan mula sa aking mga karanasan. Alam kong ang bawat himala ay isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang walang hanggang pagmamahal sa Kanyang mga lingkod. Ang piko na ito ay isang simbolo ng aming pananampalataya at ang aming dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa aming komunidad. Habang ang araw ay lumilipad na at ang langit ay nagiging maliwanag na may mga bituin na kumikislap, ako'y nag-isip sa mga aral na aking natutunan mula sa aking mga karanasan. Alam kong ang bawat himala ay isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang walang hanggang pagmamahal sa Kanyang mga lingkod. Ang piko na ito ay isang simbolo ng aming pananampalataya at ang aming dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa aming komunidad. Habang ang gabi ay lumalapit at ang mga tao ay nagsimulang mag-uwi na may pusong puno ng pasasalamat, ako'y nananalangin ng taimtim. "Diyos, salamat sa iyong biyaya at pagmamahal. Ipinagdarasal ko na patuloy mong pagpalain ang aming komunidad at bigyan kami ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating. Ang aming bayan ay nakaranas ng isang malaking biyaya, ngunit alam kong ang bawat biyaya ay may kaakibat na responsibilidad. Ang aming pananampalataya ay lumalalim at ang aming dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos ay mas lalong tumitibay. Ang aming komunidad ay nagiging mas matatag at mas nagkakaisa, na nagpapakita ng tunay na diwa ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mga bagong hamon at pagsubok na darating. Ang aming misyon ay patuloy na magdadala ng mga bagong pagkakataon upang magpakita ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa aming buhay. Ang aming puso ay puno ng pananampalataya at determinasyon na magpatuloy sa aming misyon, at ang aming isipan ay handang sundin ang bawat utos ng Diyos, kahit na ito'y magdala ng mga pagsubok at pagsisikap. Ang araw ay maagang sumikat sa Samaria, at ang hangin ay may daladalang malamig na simoy mula sa ilog Jordan. Ang bayan ay tila payapa, ngunit sa loob ng aking puso, alam kong ang aking misyon bilang propeta ay patuloy na naglalakbay sa iba't ibang sulok ng bansa. Habang ako'y naglalakad patungo sa aking tahanan, naramdaman ko ang bigat ng aking responsibilidad at ang pangangailangan na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Isang hapon, habang ako'y nagpapahinga sa aking maliit na silid, may kumatok sa pintuan. Lumapit ako at binuksan ito, at doon ko nakita ang isang kalalakihan na may suot na puting damit at may dalang mensahe. "Propeta Eliseo," sabi niya, "ako'y si Mikael, isang batang lalaking naglakbay mula sa isang malayong bayan. May dala akong mahalagang mensahe para sa iyo." Tumango ako at ipinapasok siya sa loob.
Ano ang maitutulong ko sa iyo, Mikael? Propeta, sabi niya, ang aking bayan ay nahaharap sa isang malubhang krisis. May isang lalaki na pinaniniwala ang isang matapang at maaasahang tao, ngunit siya ay nabagsak at namatay na. Nais naming malaman kung may paraan upang maibalik ang kanyang buhay. Naalala ko ang mga himala na aking isinagawa at ang mga aral na natutunan mula kay Elias. Ang bawat tao na lumalapit sa akin ay may kanya-kanyang pangangailangan at pananampalataya. Mikael, sabi ko, dalhin mo ako sa kanya at ipakita mo ang lugar kung saan siya'y namatay. Sumunod kami sa direksyon na ibinigay niya at natungo kami sa isang liblib na bahagi ng bayan. Doon, nakita namin ang isang libingan na pinapalibutan ng malalaking punong kahoy at tahimik na kapaligiran. Ang lalaki na tinutukoy niya ay si Dario, isang minamahal na asawa at ama na tila isang halimaw na nawalan ng pag-asa. Propeta Eliseo, sabi ni Mikael habang ipinapakita ang katawan ni Dario, siya ay mahal ng kanyang pamilya at kaibigan. Nais naming malaman kung paano namin siya mabubuhay muli. Lumapit ako sa katawan ni Dario, pinagmamasdan ang kanyang tahimik na mukha. Dario, sabi ko, ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay laging handang tumulong. Ngunit kailangan nating harapin ang tunay na kalikasan ng buhay at kamatayan. Habang ako'y nag-iisip ng tamang hakbang, naramdaman ko ang presensya ng Diyos na bumabalot sa akin. Ang hangin ay tila nagdala ng isang malakas na mensahe ng pag-asa at kapangyarihan. Eliseo, bulong nito, ipakita mo ang iyong pananampalataya at determinasyon. Ang Diyos ay kasama mo. Huminga ako ng malalim at tumayo sa harap ni Dario. Dario, sabi ko, ang iyong buhay ay hindi pa tapos. Ang Diyos ay may plano para sa iyo, at ako'y narito upang tulungan kang maabot ang bagong simula. Nagdasal ako ng taimtim, hinihiling ang gabay at kapangyarihan ng Diyos upang maibalik ang buhay ni Dario. O Diyos, pinapasalamatan kita sa pagkakataong ito. Ipinagdarasal ko na sana'y mabuhay muli si Dario, at naway maging patunay ito ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Habang ako'y nagdarasal, naramdaman ko ang isang malakas na enerhiya na bumabalot sa aking katawan. Ang hangin ay tila nagkaroon ng isang mas malakas na daloy, at ang paligid ay naging maliwanag na may kislap ng liwanag na tila nagmumula sa Diyos. Ang mga mata ni Dario ay biglang nagbukas, at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng bagong buhay. Eliseo, sabi ni Dario, habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, ang aking katawan ay bumabalik. Ano ang ginawa mo? Sikang ng Diyos, sagot ko, ang kanyang kapangyarihan ay nagdala ng bagong buhay sa iyo. Naway maging inspirasyon ito sa lahat na maniwala at magtiwala sa kanya. Ang mga mata ni Dario ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat, Propeta Eliseo. Ang aking buhay ay isang himala at isang paalala na ang Diyos ay laging kasama namin. Habang kami naglalakad pa uwi, napansin ko ang mga mata ng mga tao na nagmamasid sa amin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at pananampalataya na nagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa Diyos at sa aking kapangyarihan bilang propeta. Ang bawat buhay na inyong natutulungan, sabi ko sa kanila, ay isang patunay ng pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay magdadala ng mas maraming biyaya at himala sa ating buhay. Habang lumalakad kami, naalala ko ang mga aral na aking natutunan mula kay Elias. Ang pagiging propeta ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagmamahal, pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos at sa bawat isa. Pagdating namin sa tahanan ni Dario, sinalubong kami ng kanyang pamilya na may mga luha ng pasasalamat at kagalakan. Ang kanilang mga yakap at mga halik ay nagpapakita ng kanilang taos-pusong pasasalamat sa Diyos at sa aking paglilingkod. Eliseo, sabi ni Dario habang niyakap niya ako, ikaw ang naging sagot sa aming mga panalangin. Ang Diyos ay tunay na mapagbigay at mapagbigay.